Inukot kita. Patayin mo sarili mo. Sinamahan ni Enzo si Arisa na umuwi sa inuupahan nilang bahay pero wala ng tao at nakalak na ito nang saktong napadaan yung kapitbahay nilang mag-asawa. Kaya nakita nila ang dalaga na agad nilang tinanong kung may nakalimutan siya dahil dinig nilang sa subdivision na sila lumipat na kinagulat ni Arisa. Lalo't hindi siya sinabihan ng kuya niya kaya nag-self-pity ang dalaga na feeling niya ay hindi na siya mahalaga kila Samuel, na wala siyang kaalam-alam na dinala nila ang lahat ng gamit niya at may sarili pa siyang kwarto na naghihintay sa kanya. Sinabihan ni Enzo na tanungin nila kay Mael pero giniit ng dalaga na hindi na kailangan, lalo't hindi naman siya hinanap ng kuya niya. Sabay mangiyak-ngayak na ito at na-realize niyang hindi na siya dapat pumunta doon dahil wala na itong babalikan pa. Habang kumakain naman si King ay pinagmamasdan ito ni Samuel na pinaalalahanan niya ang anak niya na kapag natatakot siya ay lapit lang siya sa kanya o sa lola niya o sa teachers niya kapag nasa school dahil sasamahan nila ito, na agad namang pinasigurado ni King na yun ang gagawin niya. Pinaalala din ni Samuel na pwede niyang gawin yung tinuro ng tita Agnes niya. Hiniling ni King na sabihin niya kay Agnes na nagpapasalamat ito at ang bait-bait niya at ang ganda niya, kaya sinita ni Aling Lolita pero sinabihan niya ang daddy niya na bagay silang dalawa kaya pinatigil ng lola niya. Pinaliwanag naman ni Samuel sa anak niya na may asawa na ang tita Agnes niya, kaya agad sinabihan ni King na sayang, lalo't parang siya yung angel na nag-save sa kanya noong nakidnap siya, na sana siya na lang ang mami niya, kaya nagtinginan sila Aling Lolita at Samuel. Habang nagluluto naman si Agnes ay naalala niya si King kung papaano niya ito niligtas noong nakidnap siya at noong nasa hospital sila, maging yung titigan nila ni Samuel. Habang nang dumating si Johnny sa presinto ay kinausap siya ng detective nila na nabalitaan niyang iniimbestigahan niya ang kaso ni King. Pinaliwanag ni Johnny na walang nagpupursiging mag-follow up sa kaso kaya siya na lang ang gumagawa. Sinabihan siya ng detective na ipagpatuloy niya ang ginagawa niya, lalo't mainit din talaga ang dugo niya sa kidnapper dahil natakasan sila. Sabay tinanong niya kung may lead na ito, na agad namang sinabihan ni Johnny na wala pa. Agad namang nilabas ng detective yung ebidensya na na-recover nila sa area, na isa itong cellphone at binigay niya kay Johnny na binili niyang pabuksan niya ito baka sakaling makahanap siya ng lead, kaya agad namang kinuha ni Johnny at naniniwala siyang malaking tulong yun sa kaso. Sinabihan ng detective na alam niya gusto ni Johnny na ma-promote siya, na sigurado siyang kapag nalutas niya yung kasong yun ay mapapansin na siya ng mga nasa taas na posisyon, kaya nangako si Johnny na hindi niya ito bibiguin. Sinubukan namang i-text ni Arisa si Cecil na dating sekretary ng daddy niya na nagbaka sakali siyang re-replyan siya nito. Agad siyang nilapitan ni Enzo para kumustahin at kung may problema ba ito, na agad namang pinasigurado ng dalaga na okay siya. Habang nagiinuman naman sila Roldan at Jacob ay nag-send si Samuel ng pera sa kanila na 50 million, sabay tumawag na din ito. Agad tinanong ni Roldan kung bakit yun lang ang pinadala niya, na agad sinumbat ni Samuel na gusto niyang patunayan na matino siyang kausap, pero galit na tinanong ni Roldan kung nasaan yung ibang pera. Matapang na sinabihan ni Samuel na yun muna ang deposit niya, na mas kinagalit ng magkapatid kaya pinilit ni Roldan na ipadala niya lahat ng perang hawak niya. Sinabihan ni Samuel na hindi nila kailangang mag-alala dahil makukuha din nila basta ibigay niya yung hinihiling niya at yun ang kailangan nilang pag-isipan ng mabuti. Sabay pinatay niya yung cellphone kaya nanggigil sila Roldan at Jacob. Minura-mura ni Jacob sa galit dahil sa 50 million na deposit lang niya, lalo't wala pa yun sa 10% na ninakaw ng tatay niya sa kanila. Sabay hiniling niya sa kuya niya na pumayag na siyang tirahin nila si Samuel at dapat hindi nila hinahayaang bastusin sila. Pinaliwanag ni Roldan na kung papatayin nila ang pamilya niya ay baka magpakamatay ito, na mas lalong wala silang mahahabol. Tinanong ni Jacob kung kumbinsido pa talaga siyang papatayin niya ang sarili niya dahil siya ay hindi siya kumbinsido na magpapakamatay si Samuel dahil sa ginagawa lang niya yun para paglaruan sila, kaya pumayag na itong tirahin nila si Samuel. Dumiretso naman si Samuel kila Mael at Paeng na agad pinalalahanan ni Mael na hindi pwedeng pa-installment siya at tinanong niya kung anong next move niya,
Agad namang sinabihan ni Samuel na hindi din niya alam dahil binibili lang niya yung oras nila Roldan at naghahanap siya ng panahon para makuha ang loob ni Roldan. Nang pauwi na si Samuel ay biglang may mga armadong lalaki na pumasok sa kotse niya nang pumasok ito at agad siyang tinutukan ng baril, sabay inutusan siyang mag-drive kundi ay sasabog ang ulo niya. Dinala siya sa isang kwarto kung saan kitang-kita siya nila Roldan at Jacob na agad siyang tinanong kung kaya pa niya. Palabang tinanong ni Samuel kung ano ang kailangan nila kaya sinumbat ni Roldan na alam niya kung ano ang kailangan nila sa kanya. Pumasok naman si Zenon, sabay nilagay niya yung baril sa harap ni Samuel at inutusan ni Roldan na patayin niya yung sarili niya dahil tinulungan na niya ito na dinampot niya at pinunta niya sa lugar na yun kaya malaya na siyang magpapakamatay sa mga sandaling yan na kinagulat naman si Samuel. Hinamon pa ni Roldan na patunayan niya sa kanya na ang mga sinasabi niya ay gagawin niya, sabay tinanggal nila yung tali sa mga kamay niya. Nagulat naman sila Roldan at Jacob nang kinuha ni Samuel yung baril pero hindi nila alam na nasa isip ni Samuel na baka sinusubukan lang siya. Lalo't alam niya kung gaano kahalaga kay Roldan at Jacob yung perang hawak niya at gagamitin lang nila ang pagkakataon na yun para subukin kung talagang kaya niyang gawin ang mga sinasabi niya. Mangiyak-ngiyak si Samuel sa mga sandaling yan pero pinapalakas niya ang loob niya kung saan sa isip-isip niya ay humingi ito ng tawad kay Aling Lolita at kay King kung nagkamali siya ng hinala at kung meron ngang totoong bala na nakalagay sa baril dahil papuputukin niya ito. Papalpak sila Roldan at Jacob sa kanilang plano dahil ang buong akala nila ay hindi kayang kalabitin ni Samuel yung baril na binigay nila sa kanya. Nagka-idea naman si Samuel nang sabihan siya ni Mael na kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan na nasa loob ng opisina nila Roldan para siya ang galamay niya at mabantayan nila ang kilos niya, kaya sa kanyang paglabas at pag-uwi ay tatawagan niya si Agnes para magkita sila sa park. Maghaharap naman sila Samuel at Jacob kaya magbubugbugan silang dalawa pero hindi pa rin kakayanin ni Jacob ang mga kamao ni Samuel dahil kahit anong gawin niya ay mas malakas pa din ito sa kanya. Sa pagsiselos naman ni Johnny kay Samuel ay nanindigan si Agnes na wala silang relasyon at magkatrabaho lang sila pero sa pagdaan ng mga araw ay mahuhulog ang damdamin nila sa isa't isa na magsisimula na ang pakikiapid nila na sa tingin nila ay ito ang tama pero dadagdag ito sa kanilang mga problema dahil walang ibang gugustuhin si Johnny sa sandaling malalaman niya na may relasyon na sila Samuel at Agnes, na papatayin niya si Samuel at malaki ang posibilidad na makikipagsabwatan na siya kila Roldan at Jacob lalo't mukha naman siyang pera. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.